Kabanata 4381 Hindi alintana ang kay Chetan. Background, dinala sila sa ilusyon bilang mga kalaban. Kaya, James, ay hindi magpapakita ng anumang awa. Siya ay nasa Path of Heavenly Awakening's fourth trial, kung saan pabaya ay nagkakahalaga ng kanyang listahan. Saktan mo ako ng iyong pinakamahusay na pagbaril. Isang malakas na aura ang pinakawalan ni James at sinenyasan si Chetan na umatake. Ginawa ni Chetan. Hindi rin nagpapigil at pinakawalan ang nakakakilabot niyang aura. Ang dalawang magkaibang aura ay pumailan lang sa langit at nagbanggaan, na nagdulot ng isang napakalaking pagsabog. Isang napakalaking puwersa ang kumalat sa paligid at nagdulot ng spatial rift. Anyo sa lugar. Pareho silang pinasabog ng puwersa at umatras sa isang ligtas na distansya. Bulalas ni James, malakas siya. Ito ang unang pagkakataon na lumaban si James sa isang powerhouse sa tuktok ng ranggo ng Terra Acme. Kaya naman, hindi niya inaasahan na ganoon ang aura ni Chetan. Napakalaking lakas. Parehong nagulat si Chetan sa lakas ni James. Bigla siyang pumasok ang lupa upang i-redirect ang puwersa at patatagin ang kanyang sarili. Nahati ang lupa at patuloy na kumalat sa direksyon ni James. Sa parehong oras, isang malakas na puwersa ang naglakbay sa kahabaan ng crack, na sinisingil si James. Bumukas ang espasyo sa paligid ng katawan ni James, at ang nakakatakot na puwersa ang bumaril sa kanya. Parang kidlat. Sa kabila ng malakas na pisikal na lakas, naramdaman pa rin ni James ang nakakapasong sakit sa kanya. Katawan. Hindi nang ahas si James na maging walang ingat laban sa isang powerhouse na pumasok sa path. Nang makalangit na paggising, mabilis niyang na-activate ang Omniscience Path HS8. Daan. Ang Omniscience Path ay tinatawag ding battle rank. Naglabas ng puting liwanag at malakas na aura ang katawan ni James. Sa sandaling iyon, siya mukhang isang mabigat na war god. Tumango siya, walang silbi. Nakakabingi ang boses niya na parang dumadagandong na kulog. Ang puwersa na sumisingil sa kanya ay na-redirect pabalik kay Chetan. Nahati ang espasyo sa paligid ng katawan ni Chetan, at tumagos ang malakas na puwersa. Ang hangin. Mabilis na nawala si Chetan, mabisang nakaiwas sa pag-atake. Ang lugar na kinatatayuan niya ilang segundo ang nakalipas ay nabasag agad, at walang kalaliman na butas na nabuo sa lupa. Kabisado ni Chetan ang space path at maaaring maglakbay sa hindi nakikita. Walang bisa. Lumitaw siya sa likod ni James at nagpatawag ng mahabang espada na may nakakasilaw. Gininto ang ningning. Tinaga niya ang espada sa ulo ni James. Gayunpaman, si James ay may pangunahing pag-unawa sa Blithe Omniscience. Ang kanyang malinaw ang isip, at madali niyang natukoy ang paparating na panganib. Ang kanyang puso, isip, katawan, at kaluluwa ay iisa sa universo, o mas tiyak. Ang chaos. Sa huling segundo, nawala si James nang walang bakas. Hindi na niya kailangan pang gamitin ang kapangyarihan ng space path. Boom! Ang espada ni Chetan ay hamampas sa walang laman. Blithe Omniscience. Nagulat si Chetan. Bago pa siya makapag-react, tinusok na siya ng Death Celestial Sword. Katawan, at dugong tumalsik mula sa langit. 4,382. Kabanata 4,382 Si Chetan ay isang powerhouse sa tuktok ng Terra Acme rank. Halos hindi na siya matatalo sa kapanahunan niya. Mula sa kanyang pagtataka, ang kanyang kalaban ay agad na tumusok sa kanyang katawan. Tumango siya, arg. Si Chetan ay nagpakawala ng isang malakas na enerhiya, na pinilit na alisin ang Death Celestial Sword. Kanya. Agad na napaalis si James sa malayo at iniluwa ang isang subo. Dugo. Bumaba si Chetan para pagmasdan ng sugat sa kanyang katawan. Tapos, umirap siya. Direksyon ni James na may malungkot na ekspresyon. Ngayong nagalit ka sa akin, sisiguraduhin kong mamamatay ka ng malungkot. Walang makakaya. Hamarang sa aking paraan upang maabot ang ranggo ng Kylem Acme. Aalisin ko lahat ng nasa loob. Aking paraan. Bagamat si Chetan ay tinusok ng Death Celestial Sword, ang pinsala ay hindi nakamamatay. Pinakilos niya ang malakas na enerhiya, pinayagan itong dumaloy sa kanyang katawan at
ayusin ang kanyang sugat. Itinaas ni Chetan ang kanyang mahabang espada at itinutok ito kay James sa di kalayuan. Mamatay. Ungol niya at ibinato ang espada. Si Chetan at James ay pinaghiwalay ng malayo. Gayunpaman, si Chetan ay lumitaw sa itaas ni James kaagad pagkatapos laslasin ang kanyang espada. Isang enerhiya ng espada sa hugis ng krus na bumaba mula sa langit. Napangiti ng mahina si James at aalis na sana nang bigla niyang napagtanto ang kanya. Hindi na gumagana ang Blythe Omniscience. Bago pa siya makapag-react, dumapo na sa kanya ang hugis krus na sword energy. Dibdib. Isang krus na sugat ang nabuo sa kanyang dibdib. Si James ay malakas sa pisikal, ngunit nagawa ni Chetan na saktan siya. Emph. Malamig na ngumuso si Chetan. Maliban kung ikaw ay nasa Omniscience Path H's. Ika-9 na yugto, ang pagkakaroon ng paunang pag-unawa sa Blythe Omniscience ay walang silbi. Ang Omniscience Path ay isang sistema ng paglilinang ng tao, at ang Blythe. Ang Omniscience ay nilikha ng isang walang kapantay na powerhouse. Sa kabila ng hindi, sa pagsaksi nito noon, nabasa ni Chetan ang tungkol dito sa mga sinaunang aklat. Nagkaroon ng lakas si Chetan na talunin ang Blythe Omniscience ni James. Kaya, siya ay tiwala sa pagkatalo kay James. Tiningnan ni James ang hugis krus na sugat na may nagtatagal na sword energy sa kanya. Dibdib. Ang sword energy ay unti-unting sinisira ang kanyang mga selula, na nagdulot sa kanya ng labis na sakit. Ngumisi si James. Siya ay isang karapat dapat na kalaban. Hindi sapat ang lakas ni Chetan para mawalan ng pag-asa si James. Ang tanging kalaban na naramdaman niyang lubos na walang kapangyarihan laban ay si Winton. Biglang kumilos si James. Paulit-ulit niyang nilaslas ang kanyang espada, pinakawalan. 10,000 sword energies. Ang sword energies ay sumabog, nakapalibot kay Chetan mula sa bawat direksyon. Sa paglitaw ng sword energies, mga mahiwagang inscription din lumitaw. Ang sword energies at mga inscription ay bumuo ng isang sword world. Ginaya ni James ang teknik ni Winton. Bagamat hindi niya nahawakan ang sa mga prinsipyo nito, naniwala si James na ang kanyang sword world ay medyo malakas. Agad na nakulong si Chetan sa loob ng sword world ni James. Sa sandaling iyon, hindi mabilang na sword energies ang bumaril kay Chetan. Ikinaway ni Chetan ang kanyang gininto ang mahabang espada at nilabanan ang sword energies. Mundo ng espada ni James. Parehas silang dalawa sa isa't isa. Sa sword world, hindi mabilang na sword energies ang nagsagupaan at sumabog. Atake. 4,383. Kabanata 4,383 casual na ikinaway ni James ang kanyang kamay. At ang Death Celestial Sword ay bumaril sa Sword World. Ang Death Celestial Sword ay lumaki at naging isang higanteng espada. Naglaslas ito sa Sword World, at hindi mabilang na sword energies na may nakakatakot na sword intent. Sumambulat. Ang Sword World ay nagsimulang manginig bilang ang Death Celestial Sword at Sword. Naging malapit ang mga enerhiya. Itinaas ni Chetan ang kanyang ulo at nakita ang Death Celestial Sword. Hinimok niya ang kanyang lakas at itinapon ang gininto ang mahabang espada, na agad na lumaki. Ibinuhos ni Chetan ang lahat ng kanyang lakas sa gininto ang mahabang espada at nagsimulang magkontrol. Ito. Ang gininto ang mahabang espada ay sumugod sa mga pag-atake ni James. Bago magbanggaan ang kanilang mga espada, nagsagupaan ang kanilang sword energies. Parang nagyelo ang lahat sa sandaling iyon. Si James, na nasa labas ng Sword World, ay ginawa ang lahat ng kanyang lakas para kontrolin ang Death Celestial Sword. Umukol ang mga ugat sa kanyang mukha, at tumingin siya. Mabangis. Samantala, ibinuhos din ni Chetan ang lahat ng kanyang lakas sa gininto ang mahabang espada. Sa sandaling iyon, nagsimulang lumabas ang mga butil ng dugo sa kanyang noo. Bigla niyang itinaas ang kanyang kamay, at isang gintong liwanag ang lumabas sa kanyang palad. Bumubuhos sa kanyang mahabang espada. Ang kanyang gininto ang mahabang espada ay kumikinang pa. Nilamon ng gintong liwanag ni Chetan ang sword energies ni James at nabasag ang mundo ng espada.
Ang Death Celestial Sword ni James ay pinalipad. Matapos masira ang Sword World, dumanas si James ng isang masakit na backlash. Ang puwersahang sumabog sa kanyang katawan, at habang siya ay natisod pa atras, ang kawalan sa ilalim ng kanyang katawan. Nabasag ang mga paa. Bago pa makapag-react si James, gumawa ng panibagong pag-atake si Chetan. Ang higanteng ginto. Tinusok ng espada ang katawan ni James. Bagamat may matatag na pisikal na katawan si James, sapat na malakas si Chetan. Saktan siya. Hinawakan ni Chetan ang kanyang ginintoang mahabang espada, humihingal habang pinagmamasdan ang mga nasugatan. James. Ang kanyang malakas na pag-atake ay lubhang nasugatan si James. Gayunpaman, nakatayo pa rin si James. Ang pag-atake ni Chetan ay hindi sapat para tanggapin. Pababa kay James. Pinasigla ni James ang kanyang life path, at agad na gumaling ang kanyang mga pinsala. Tumingin siya kay Chetan, na nagpapalabas pa rin ng malakas na aura, na may ngiti. Ito ay nakakaaliw. Ginaya mo ang Sword World ni Winton. Sino ka ba, bata? Bakit gagawin? Alam mo ang napakaraming supernatural powers. Tinitigan ni Chetan si James. Si James ay isang tao na nilinang ang Blythe Omniscience at kaya niya gumanap ng Winton's Sword World. Ang panahon ni Chetan ay hindi ganoon kalayo kay Winton, kaya may mga detalyadong tala tungkol kay Winton. Kaya, nabasa ni Chetan ang tungkol sa supernatural power ni Winton sa mga sinaunang aklat. Dati, maaaring bumuo si Winton ng isang nakakatakot na Sword World gamit ang kanyang mga kapangyarihan. Nakakahiya na hindi ako tinuruan ni Winton kung paano gumawa ng isang makapangyarihang sword. Mundo, swerte mo, hindi ko pa rin naiintindihan ang mga prinsipyo. Kung hindi, ikaw, hindi ito makakatakas. Nagsisisi ang ekspresyon ni James. Pinandilatan ni Chetan si James at sinabing, dahil dumating na tayo sa ganito, hindi na ako pupunta. Magpigil ka pa. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang espada at humakbang pasulong. Bagaman ikaw ay nasa huling yugto ng ikawalong yugto ng Omniscience Path at ay napakalakas, napakababa pa rin ng iyong cultivation rank. Sa ngayon, ikaw lang. Sa quasi-boundless Supreme Path rank, ipapakita ko sa iyo ang pagkakaiba ng ating mga lakas. Isang hakbang pasulong si Chetan, at tumigil ang oras. Sa isa pang hakbang, ang espasyo sa kanilang paligid ay natatakan. Sa ikatlong hakbang, ang lahat sa paligid nila ay tila naging ilusyon. Ito, parang guguho ang buong mundo anumang oras. Nang makaapat na hakbang ay humarap siya kay James. Sa sandaling iyon, hindi na kumikilos si James. Hindi niya maigalaw ang isang kalamnan kahit ibigay niya ang lahat ng kanyang lakas. Ay ito ba ang tunay na lakas ng isang Terra Akmin? Dumilim ang mukha ni James. Huminga siya ng malalim para kumalma. Sa sandaling iyon, nagsimula ang iba't ibang mga tono. Naglalaro sa kanyang isipan. Sa pagbuka pa lang niya ng kanyang bibig, isang mahiwagang tunog ang umalangaw-ngaw sa lugar. 4,384. Kabanata 4,384 na pinakawalan ni James ang chaos. Unang tono ng 9 voices. Isang misteryosong tunog ang lumabas sa kanyang bibig. Ang tono ay naglalaman ng pinakamataas na lakas ng chaos, na kayang sirain lahat. Nabasag kaagad ang mga seal ni Chetan. Mabilis na sinamantala ni James ang pagkakataong umatake bago pa man magawa ni Chetan ibang galaw. Ipinatawag niya ang Ignis sa kanyang katawan, pinayagan itong dumaloy sa kanyang katawan. Ang kapangyarihan ng Ignis ay sumanib sa kanyang katawan, agad na nagpalakas ng kanyang lakas. Sa lakas at aura, nalampasan ni James si Chetan. Si James ay pagiging konserbatibo sa simula ng laban, ngunit ngayon siya ay nagkaroon. Pumasok sa pinakamalakas niyang estado. Namanhid ang eardrums ni Chetan sa unang tono ng Chaos 9 Voices, at sa kanya. Nablangko ang isip. Bago niya maalala ang kanyang sarili, isang nakakatakot na puwersa ang sumalubong sa kanya. Isang mahabang espada ang tumusok sa kanyang katawan, at ilang sword energies ang sumabog mula sa kanya. Sugat. Mabilis siyang dumistansya kay James. Pagkarating sa isang ligtas na distansya, tumingin si Chetan kay James, na kumikinang. Na may puting ilaw.
Agad na nagdilim ang mukha niya. Anong kakaibang bata? Nagulat si Chetan sa lakas ni James. Nabasa niya ang mga talaan ng Blythe. Omniscient sa mga sinaunang aklat noon ngunit wala pang nakitang anuman tungkol sa siyam na boses ng Chaos. Ang Chaos Master ay bihirang gumamit ng Chaos 9 voices, kaya kakaunti lang. Alam ng mga tao na ito ay naitala sa loob ng Chaos Sacred Art. Pumasok si James sa first transformation of the Flame Arts 3 Fire. Mga pagbabago. Siya ay may makapangyarihang aura at mukhang walang kapantay na war god. Ang kanyang itim na mahabang espada ay kumikinang na may nakasisilaw na kinang. Ano pa ang mayroon ka? Umalangaw-ngaw ang boses ni James sa buong lugar. Ngumuso si Chetan. Kahit na si James ay may nakakatakot na lakas, hindi siya aamin ng pagkatalo. Siya ay isang Terra Akmin na may mahusay na lakas. Ibinaba niya ang kanyang manggas, at ang kanyang aura. Agad na sumikat. Tumanggi si Chetan na maniwala na hindi niya matatalo ang isang tao sa Quasi. Walang hangganan na Supreme Path rank. Itinaas niya ang kanyang ginintoang mahabang espada at muling sinugod si James. Naghanda si James na labanan ang kanyang pag-atake. Sumabak sa matinding labanan ang dalawa. Pareho nilang ginamit ang lahat ng kanilang lakas at trump card. Ang kanilang nakakatakot na puwersa ay bumasag sa nakapalibot na kawalan, na nagdulot ng ilang special lamat. Ginamit ni James ang tatlong pagbabago ng apoy ng Flame Art upang madagdagan ang kanyang lakas ngunit hindi pa rin kayang talunin ang makapangyarihang Chetan sa isang suntok. Sa karamihan, siya maaari lamang magdulot ng ilang hindi gaanong kabuluhan na mga sugat. Sa kabilang banda, hindi man lang nagawang saktan ni Chetan si James, na nag-activate ng Blythe Omniscience. Nagpapalitan ng galaw ang dalawa. Maya-maya, may na-realize na abnormal si James. Mahiwaga at sinaunang. Pinalibutan ng mga inscription ang larangan ng digmaan. Haha. Biglang tawa ng tawa ang pinakawalan ni Chetan dahilan para magmukha siyang mabangis. Dumating na ang oras mo, James. Umalangaw-ngaw sa buong lugar ang nakakatakot niyang tawa. Ang mga inscription ay nagtipon, na bumubuo ng isang malakas na porma sayon na mukhang parang altar. Nakulong si James sa altar. Mahinahon niyang siniyasat ang mga inscription. Pagkatapos ng habang itinaas niya ang Death Celestial Sword at nilaslas ang porma sayon. Ang Death Celestial Sword ay tumama sa mga inscription sa pagbuo. Boss! Isang malakas na puwersa ang nagmula sa formation at lumusot sa Death Celestial Sword para makapasok sa kanyang katawan. Napaatras si James ng puwersa, at ang kanyang enerhiya ng dugo ay umikot. Hindi na niya napigilan, niluwa niya ang isang subo ng dugo. Ang ginamit na mga inscription sa pagbuo ay napakalakas. Natigilan si James. Samantala, may hindi maitagong ngiti sa mukha ni Chetan. Tumawa siya. Wildly at sinabing, aaminin kong makapangyarihan ka, James. Bagamat nasa mas mababa ka. Ranggo kaysa sa akin, ang iyong lakas ay higit sa akin. Kinailangan kong mag-set up ang porma sayon na ito para patayin ka. Isang misteryosong simbolo ang lumabas sa kamay ni Chetan at lumubog sa kakaibang altar formation. 4,385 Kabanata 4,385 isang malakas na puwersa ang lumabas mula sa ang altar formation. Naramdaman ni James ang kanyang espiritual na kapangyarihang tumagos mula sa kanyang katawan at nagtitipon sa ibabaw niya. Ulo. Ang mahiwagang porma sayon ay sumisipsip ng kanyang espiritual na kapangyarihan. Haha. Isang baliw na tawa ang pinakawalan ni Chetan. Mayroon kang napakalakas na espiritual na kapangyarihan. Tiyak na makakatulong ito sa akin na pumasok sa ranggo ng Kylem Acme. Ang mga alingaw-ngaw tungkol sa landas ng Heavenly Awakening ay totoo. Ang pagkumpleto sa siyam na pagsubok ay magbibigay daan sa isa na makapasok sa Kylem Acme. Ranggo. Sa wakas ay magiging Kylem Acme na ako. Umalangaw-ngaw ang tawa ni Chetan sa buong lugar. Samantala, ang espiritual na kapangyarihan ni James ay mabilis na hinihigop ng pagbuo. Break. Galit na galit si James. Ibinuhos niya ang kanyang kapangyarihan ng Omniscience Path, Ignis, Chaos, at ang kanyang pisikal
Lakas sa Death Celestial Sword, sinusubukang basagin ang Porma Sion. Gayunpaman, hindi man lang nahawakan ni James ang kanyang espada. Ang Porma Sion ay may kakaibang kapangyarihan, kaya hindi siya makapag-concentrate. Lumabo ang kanyang paningin, at unti-unting nablangko ang kanyang isip. Ang kamatayan celestial. Ang espada ay nahulog sa lupa, at si James ay bumagsak sa lupa. Haha! Tumawa si Chetan. Kahit na mayroon kang hindi magagapi na supernatural powers, hindi ka makakatakas sa Porma Sion ko. Bumagsak si James sa lupa at nagmumura, "Damn it." Ibinuka niya ang kanyang mga labi at umungal, pinakawalan ng unang tono ng siyam na tinig ng chaos. Muli. Gayunpaman, nabigo ang kanyang pagtatangka na basagin ang Porma Sion. Ipinagpatuloy ni James ang paggamit ng pangalawang tono ng 9 voices ng chaos. Dumagundong. Ang pangalawang tono ng 9 voices ng chaos ay nagdulot ng bahagyang pagbabago bago sa pagbuo at lumitaw ang isang bitik. Kadalasan, madaling magagawa ni James. Makatakas sa isang formation pagkatapos lumikha ng isang maliit na crack. Gayunpaman, ang kakaibang kapangyarihan sa loob ng Porma Sion ay naging sanhi ng pagkahulog ni James sa lupa muli. Ang Porma Sion ay nagkaroon ng pamamanhid na epekto sa kanyang katawan, na nagpapahirap. Para makatayo siya. Nagulat si Chetan habang nakatingin sa labas ng formation. Siguradong matibay ang lalaking ito. Naglabas si Chetan ng ilan pang mga inscription upang palakasin ang pagbuo. Ibinuka ni James ang kanyang mga labi, pinatugtog ang pangatlong tono ng 9 voices ng chaos. Nagsimulang magkahiwa-hiwalay ang Porma Sion. Gayunpaman, mabilis itong inayos ni Chetan. Matapos ang tatlong pagtatangka, nakulong pa rin si James sa loob ng formation. Gayunpaman, naubusan na siya ng lakas. Damn it! Anong klaseng formation ito? Bakit napakalakas nito? Napahiga si James sa lupa ng mahina. Ang kanyang enerhiya ay hinihigop pa rin, at ang dugo ay tumutulo mula sa kanyang mga butas. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Kailangan kong makatakas. Huminga ng malalim si James at inalis ang isip. Nagsimulang tumugtog sa kanyang isipan ang tatlong tono ng The Chaos 9 Voices. Ibinuka ni James ang kanyang mga labi at sabay-sabay na ginampanan ang tatlo. Dumagundong. Bumukas ang espasyo sa paligid niya, at lumitaw ang ilang black hole. Ang mga black hole ay patuloy na lumaki, at ang altar formation ay nabasag. Sa sandaling nawasak ang Porma Sion, nagdusa si Chetan ng backlash. Siya napaatras at nagluwa ng isang subo ng dugo. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay James na nakatakas. Pagkatapos, napabulalas siya. Imposible. Walang paraan. How could you break my formation with your kasalukuyang ranggo ng paglilinang? 4,386. Kabanata 4,386. Hindi makapaniwala si Chetan. Nagawa ni James na masira ang altar formation. Siya ay gumugol ng hindi mabilang na mga taon sa pagsasaliksik upang maperpekto ito at natalo ang marami. Mga powerhouse sa parehong panahon tulad niya. Ang altar formation ang pinakamalakas niyang trump card. Gayunpaman, nabasag si James. Damn it! Nagdilim ang mukha ni Chetan. Ang supernatural power na inihagis ni James ay napaka-misteryoso at naglalaman ng mahusay na lakas, na may kakayahang masira ang pagbuo. Sa sandaling nakatakas si James sa Porma Sion, nabawi niya ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Kahit na mukhang nasa kaawa-awa siyang kalagayan, ang aura na nailalabas niya ay makapangyarihan. Agad na inihagis ni James ang Blithe Omniscience at humarap kay Chetan. Nagdusa si Chetan ng backlash pagkatapos na masira ang kanyang Porma Sion, at siya nga nasugatan. Hindi man lang siya nakapag-react nang humarap sa kanya si James. Tinusok ng sword energies ang kanyang katawan at agad na pumutok. Boom! Ang kanyang katawan ay sumabog sa mga piraso. Gayunpaman, mahirap pumatay ng tao sa kanya. Ranggo ng paglilinang. Mabilis na nabuhay muli ang laman at buto ni Chetan. Inaamin ko ang pagkatalo ko. Umatras si Chetan at nawalan ng pag-asa ang makapangyarihang si James. Kahit na
Kaya pa rin niyang lumaban, ang pinakamabisang paraan ng pakikipaglaban niya, ang altar formation, ay hindi laban kay James. Samantala, na-activate ni James ang Ignis at dinaig si Chetan. Lakas! Alam ni Chetan na walang pagkakataon na matatalo niya si James. Hindi na ba ako papasok sa Kylum Acme rank? Itinaas ni Chetan ang kanyang ulo. Dismayadong nakatingin sa langit. Bigla siyang umungol, Inilabas niya ang kanyang pagkadismaya. Naramdaman ni James ang kanyang pagpupursige at pagkahumaling sa pag-abot ng ganap na lakas. Ang Kylum Acme rank ay ang rurok ng paglilinang. Ilang transcendent na magsasaka lamang ang maaaring maging Kylum Acmens at maabot ang pangarap na ranggo ng bawat magsasaka. Habang umaalingaw-ngaw ang boses ni Chetan sa lugar, naging translucent ang kanyang katawan. Ilang sandali pa, nawala siya sa hangin. Natigilan si James. Namatay ba siya? O tinalikuran niya ang kanyang pagsubok? Alam mong hindi niya ako matatalo. Nagtaka si James sa pagkawala ni Chetan. Gayunpaman, siya rin. Gumaan ang loob. Ang kanyang katawan ay dahan-daang bumaba mula sa langit at lumitaw sa lupa. Ibinigay niya ang lahat sa laban. Sa kabila ng pagiging panalo, natakpan pa rin siya. Sa mga pinsala. Bukod dito, hindi niya nagawang patayin ang kanyang kalaban. Sa kanyang kasalukuyang lakas, kailangan niyang gawin ang lahat upang pumatay ng isang powerhouse sa ang rurok ng Terra Acme rank tulad ni Chetan. Sa katunayan, ang kahihinatnan ng labanan ay matutukoy lamang pagkatapos ng isa sa kanila. Naubos ng enerhiya. Kung si Chetan ay desperado na lalaban hanggang sa huli, baka hindi nanalo si James. Sa wakas tapos na. Pinaghiwa-hiwalay ni James ang Omniscience Path at Flame Arts 3 Fire. Mga pagbabago. Umupo siya sa isang bato sa gumuhong hanay ng bundok at humihingal ng husto. Bamulong siya, nagtataka ako kung ano ang susunod na pagsubok. Inakala ni James na nakapasa na siya sa ika-4 na pagsubok matapos talunin si Chetan. Sa kanyang pagtataka, isang malakas na pagbabago bago ang lumitaw sa di-kalayuan. Ang pagbabago-bago ay huminahon, at isang matangkad at matipunong lalaki ang lumitaw sa kanyang paningin. Mga 2 hanggang 3 metro ang taas ng lalaki. Magulo ang itsura niya at ay bahagyang kayumanggi. Ang kanyang mga kalamnan ay mahusay na tinukoy, at ang kanyang mukha ay nagsuot ng isang determinado pagpapahayag. Pagkatapos lumitaw sa lugar, sumigaw siya, "Sino ito? Sino ang kalaban ko sa huling pagsubok?" Umalingaw-ngaw sa lugar ang kanyang booming voice. Nalilito sa sitwasyon, bamulong si James, hindi naman. Ang pagkatalo kay Chetan ay hindi ang katapusan ng pagsubok, ngunit ang simula pa lamang. Biglang naalala ni James ang pang-4 na pagsubok na tinawag na Death Realm. Siya ay nagkaroon upang dumaan sa hindi mabilang na mga laban bago matapos ang pagsubok. 4,387 Kabanata 4,387 Hindi ito tatawaging kamatayan. Realm kung ito ay magtatapos ng napakabilis. Dahan-daang tumayo si James. Boom! Bumaba mula sa langit ang matipunong lalaki at mariing bumagsak sa lupa. Ang malakas na puwersa mula sa impact ang bumasag sa lupa, na nagdulot ng isang napakalalim kalaliman upang mabuo. Tumingin siya kay James, itinuro ang kanyang daliri, at malamig na nagtanong, "Are you my kalaban?" Walang malay na tumango si James at sumagot, "Oo, ako siguro." "Ano ang pangalan mo?" "Ako ang pinakamalakas sa Stone Race, Simone Sabel." Umalingaw-ngaw sa buong lugar ang boses ng lalaking mukhang gulo. Naguguluhan si James. Simone. Alam niya ang Stone Race. Sila ay isang makapangyarihang lahi sa Greater Realms. Gayunpaman, hindi magawa ni James. Hanapin ang isang taong nagngangalang Simone sa mga alaala ni Wyatt. Sa makatuwid, si Simone ay dapat na isang figure mula sa malayong nakaraan, sa ngayon na ang wala nang anumang record sa kanya ang Greater Realms. Gawin mo ang iyong paglipat. Sumenya si James kay Simone. Hindi nag-aksaya ng oras si Simone sa chit-chat. Agad siyang kumilos at inihagis ang kanyang supernatural power. Ang kanyang laman. Unti-unting nagiging matigas na bato. Di nagtagal, naging stone golem siya.
Bagamat malaki ang katawan ni Simone, mabilis ang kanyang mga galaw. Tumalon siya ng 10,000 metro sa ere. Tapos, bumaba siya sa lupa at hinampas ang kanyang kamao sa lupa. Nakita ni James ang napakalaking kamay na papunta sa direksyon niya at mabilis na umiwas. Atake. Boom! Nabuo ang mga bitek sa lupa, at lumitaw ang isang napakalalim na butas. Nabasag din ang walang laman sa ibabaw ng lupa. Lumitaw si James sa di kalayuan at nakangiting sinabi, "Iyon lang ba ang mayroon ka?" Gayunpaman, si Simone ay nagpakita na sa kanya makalipas ang ilang segundo at umindayog. Kanyang kamao. Nagtaas ng kamay si James para ipagtanggol ang sarili. Nagsagupaan ang kanilang mga kamao. Bang! Isang pagsabog ang sumabog ng magkadikit ang kanilang mga kamao. Agad na nabali ang braso ni James, at pinaalis siya ng puwersa. Ang natitirang puwersa ay tumagos sa kanyang katawan, na nagdulot ng mga pinsala sa kanyang buong katawan. Matapos ang maikling paghaharap, napagtanto ni James kung gaano kakilakilabot ang lakas ni Simone. At hindi na nang ahas na kumilos ng walang ingat. Umatras siya sa malayo at pumasok sa Omniscient Spot HS8. Entablado. Pagkatapos, inactivate niya ang 3 pagbabagong sunog ng Flame Art. Nagliyab ang katawan ni James. Nag-iingat siya kay Simone at ginamit ang lahat ng kanya. Ibig sabihin ng labanan. Kawili-wili. Ngumisi si Simone, kinuyam ang kanyang napakalaking kamao, at inindayog si James. Sa simula ng laban, bahagyang naging pabaya si James. Pagkatapos ng casting, lahat ng kanyang supernatural powers, si James ay tumanggap ng pag-atake ng may kumpiyansa. Boom! Muling nagkabanggaan ang kanilang mga una. Sa pagkakataong ito, kapwa sina James at Simone ay napaalis ng puwersa. Ang pagkakaiba sa kanilang lakas ay hindi masyadong malawak. Gayunpaman, nananatili pa rin si Simone. Bahagyang nakahihigit kay James at nakuha ang kanya. Mabilis ang pagtapak. Ito ay magiging isa pang mahirap na labanan. Ilan pa ba itong mga laban ko? Kailangang pagdaanan. Bahagyang nag-alala si James. Mahirap ang ika-4 na pagsubok, ngunit hindi agad sumuko si James. Dalhin mo. Isang nag-aalab na espiritu ng pakikipaglaban ang bumangon sa kanyang puso, at ang kanyang malakas na aura ay bumalat sa kanya. Hangin. 4,388. Kabanata 4,388 si James ay nasa kanyang pinakamalakas estado ng labanan ngunit bahagyang mas mahina kaysa kay Simone. Muling nagharap ang dalawa at napaalis sa lakas mula sa ang epekto. Nang nagpakatatag si James, muling hamampas si Simone. Ang bato niyang kamao ay hamampas kay James. Bago pinalapag ni Simone ang suntok, isang nakakatakot na puwersa ang dumaan at tumama. James. Inihagis ni James ang Blythe Omniscience at mahusay na naiwasan ang pag-atake. Siya flashed sa likod ni Simone at itinulak ang kanyang kamay pasulong. Ang kanyang nakakatakot na pag-atake ng palad. Damapo sa likod ni Simone. Gayunpaman, hindi ito nagdulot ng anumang malaking pinsala. Haha. Lumingon si Simone kay James at ngumisi. Ang ganda ng physical body ko. Hindi magagapit. Hindi mo ako kayang saktan. Kahit na ikaw ay nasa Omniscience. Ika-8 yugto ng path at natutunan mo ang Blythe Omniscience, hindi ka laban sa akin. Hindi magiging madali ang laban na ito. Kumunot ang noo ni James. Swoosh! Isang mahabang itim na espada ang nagpakita sa kanyang kamay. Itinaas ni James ang kanyang kamay, at hindi mabilang na sword energies ang lumabas. Maya-maya. Pagkatapos, nagpatawag siya ng ilang mahiwagang inscription. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga inscription at sword energies, nakagawa si James ng isang Sword World na naman. Matapos mabuo ang Sword World, nagpakawala si James ng ilan pang sword. Mga lakas para sa lakayin si Simone. Hindi man lang nag-abalang umiwas si Simone, hinayaan ang sword energies na hampasin siya. Balat ng bato. Humalabog. Humalabog. Hinampas siya ng sword energies, na naging dahilan upang umalangaw ang malulutong na tunog. Sa lugar. Tanging ang pinakalabas na layer ng katawan ni Simone ang bahagyang nasira, at ang ilan. Nahulog ang grabo sa lupa.
Maliban dito, wala siyang natamo na anumang fatal injuries. Tawa ng tawa si Simone at sinugod si James. Break. Inihagis niya ang kanyang kamaong bato sa mga hangganan ng Sword World. Boom! Bagamat nagdulot siya ng malaking pinsala sa istruktura ng Sword World, hindi niya ginawa pamahalaan upang basagin ang Sword World. Paulit-ulit niyang ibinaba ang kanyang mga kamao, at hindi mabilang na mga butas ang nabuo sa sword. Hangganan ng mundo. Pagkatapos ng libo-libong suntok, James Sword World ay nasira ng kanyang malupit na puwersa. Si Simone ay may kakaibang pisikal na lakas ngunit kulang sa ibang aspeto. Sa kabila ang kanyang pisikal na lakas lamang ay sapat na upang bigyan ng sakit ng ulo si James. Isang matinding away ang sumiklab sa lugar. Inihagis ni James ang lahat ng kanyang supernatural powers at path powers ng sunod-sunod. Gayunpaman, ang pisikal na katawan ni Simone ay tila immune sa kanyang path powers. Gumamit si James ng iba't ibang supernatural powers, ngunit nanatiling hindi nasaktan si Simone. Sa kabilang banda, na-activate ni James ang Blithe Omniscience at ganoon din. Mabigat. Ang kanilang laban ay umabot sa isang pagkapatas. Si James ay patuloy na naghahanap ng paraan para matalo ang kanyang kalaban. Gayunpaman, siya ay hindi makabuo ng isang magagawang plano. Ang magiging resulta ng labanan. Natukoy kung ang isa sa kanila ay naubusan ng enerhiya. Ngayon, wala nang ibang pagpipilian si James kundi ang magtigil hanggang sa huli. Kahit na may Death Celestial Sword, hindi nagawang saktan ni James si Simone. Sa huli, itinabi ni James ang kanyang sandata at nakipag-away kay Simone. Ang labanan ay tumagal ng mahabang panahon. Makalipas ang 30,000 taon, ang batong katawan ni Simone ay unti-unting nawasak. Sa ilalim ng mga pag-atake ni James. Sa huli, ang kanyang napakalaking katawan ay bumagsak sa isang tumpok ng mga durog na bato sa lupa. Malubhang nasugatan din si James. Matapos patayin si Simone, umupo siya sa lupa at humihingal. Bago niya magawa magkaroon ng tamang pahinga, isang bagong kalaban ang lumitaw. Ang kanyang susunod na kalaban ay isa ring powerhouse sa tuktok ng Terra Acme. Rango 4,389. Kabanata 4,389 na nakipag-ugnayan si James sa isa pa. Matinding laban. Sa Death Realm, napilitan si James na lumaban ng magkasunod. Sunod-sunod niyang natalo ang mga kalaban. Nawala sa isip ni James kung gaano katagal ang lumipas habang nakikipaglaban. Nakatagpo siya ng mga kakila-kilabot na powerhouse sa iba't ibang larangan. May mga powerhouse na bihasa sa mga porma sayon, ang ilan ay nakakatakot. Pisikal na lakas at ang ilan ay may pambihirang mga base sa paglilinang. Pagod na pagod si James sa lahat ng laban at natulala. Pagkatapos ng 999 na kalaban, bumagsak si James sa lupa. Nakahiga siya sa pool ng dugo. Malubhang nasugatan ang kanyang katawan, at nagkaroon pa siya ng ilang sirang buto. Kinailangan niyang puwersahang hawakan ang kanyang mga buto upang magpatuloy sa pakikipaglaban. Bago ang kanyang matanda, ang mga sugat ay maaaring ganap na gumaling, siya ay makakapagpapanatili ng mga bago. Damn it! Hindi na ba ito matatapos? Humiga si James sa pool ng dugo, pinagalitan ang powerhouse na lumikha. Ang landas ng makalangit na paggising. Mabilis siyang nagsimulang gumaling mula sa kanyang mga sugat at muling nanembalik ang kanyang lakas. Dahil wala siyang ideya kung ilang kalaban pa ang kakaharapin niya. Kung kailan handa na siyang harapin ang susunod na kalaban, ang Death Realm. Bumagsak, at siya ay muling nagpakita sa landas ng makalangit na paggising. Matapos bumalik sa pamilyar na daanan, nakahinga ng maluwag si James. Tumingin siya sa exit door at nag-isip kung aalis na. 4 na pagsubok ang pinagdaanan ni James. Ang una ay tila ang pinakamahirap, ngunit bawat pagsubok ay hindi madaling lagpasan. May 5 pang pagsubok sa landas ng makalangit na paggising. Hindi sigurado si James kung ano ang makakaharap niya sa susunod na pagsubok. Nagpasya siyang huwag magpatuloy sa susunod na pagsubok dahil ang kanyang kasalukuyang lakas ay sapat na. Ang kanyang cultivation rank ay nasa quasi-boundless supreme path rank, at sa kanya
Ang pisikal na lakas ay kapantay ng isang powerhouse sa huling yugto ng Terra. Rango ng Acme. Bukod dito, siya rin ay nasa huling yugto ng Omniscience Path at nagtataglay ng iba't ibang supernatural powers. Para sa kanya upang mapabuti ang anumang karagdagang ay magiging matigas. Kahit natapusin niya ang natitirang 5 pagsubok, maaaring hindi niya magawa. Maabot ang susunod na ranggo. Nagplano siyang umalis muna sa landas ng makalangit na paggising upang makumplito ang misyon ng pagtulong sa mga tao na bumangon. Pagkatapos niyang makakuha ng hindi magagapi na lakas, siya ay babalik sa landas ng makalangit na paggising upang malaman kung ano ang natitirang mga pagsubok ay. Napatingin si James sa pinto, na pagdesisyonan na niyang umalis. Gayunpaman, hindi siya nagmamadaling umalis. Umupo siya sa isang lotus na posisyon at nagsimula upang gamutin ang kanyang mga sugat. Malubhang nasugatan si James, at kakailanganin ng ilang oras upang ganap na gumaling. Siya, buong pusong gumaling ang kanyang mga sugat at dahan-daang gumaling. Hindi nagtagal, gumaling din ang mga sugat sa kanyang katawan. Tumayo si James at nag-stretch ng muscles. Marami akong natutunan mula sa landas ng langit, at ang lakas ko. Makabuluhang napabuti. Sa lakas ko ngayon, kakaunti lang ang tao. Matatalo ako ng greater realms. Marahil si Yori lamang, na nakarating sa Omniscience Path H's 9th stage, kayang sugpuin ako. Dapat sapat akong malakas para tulungan ang human race na magkaroon ng foothold sa greater realms. Para sa mga natitirang pagsubok. Napatingin si James sa daanan sa unahan niya. Bagamat interesado siyang malaman kung ano ang nasa kasunod na pagsubok, siya pinanatili ang kanyang katwiran. Tumayo siya sa labasan at unti-unting binago ang sarili niya. Hitsura pabalik sa Wyatt. Bumalik din ang aura niya sa aura ng tao. Panahon na para umalis ako at tapusin ang ilang mga bagay. Iniunat muli ni James ang kanyang kalamnan, tumingin sa pinto, at lumabas. Pagpasok pa lang niya sa pinto, isang misteryosong puwersa ang sumipsip sa kanyang katawan. Malayo. Naramdaman ni James na umiikot ang paligid, na nagbigay sa kanya ng sakit ng ulo. Buti na lang at tumagal lang ito ng ilang segundo. Nakalabas na siya ng landas ng makalangit na paggising sa susunod na sandali. Maraming mga powerhouse ang natipon sa labas. Matapos pumasok si James sa landas ng langit na paggising, tinawag ng mga Ursa ang kapangyarihan ng ibang lahi upang maghintay sa kanyang pagbabalik. Lahat ay interesadong malaman kung malalampasan ni Wyatt ang pinakahuling pagsubok. 4,370. Kabanata 4,370 pagkatapos ni James, na itinago bilang Wyatt. Pumasok sa landas ng Heavenly Awakening, ipinaalam ni Geril ang lahat ng pangunahing lahi sa Greater Realms tungkol dito. Ang mga patriarch ng iba't ibang lahi ay lumitaw sa teritoryo ng Ursa kasama ang kanilang mga token, naghihintay sa pasukan ng Path of Heavenly Awakening. Nais ng lahat na malaman kung ang pinakadakilang kababalaghan sa kanilang panahon ay maaaring magtagumpay. Ang landas ng mga panghuling pagsubok ng Heavenly Awakening. 300 taon na ang lumipas mula nang pumasok si James sa landas ng makalangit na paggising. Biglang lumiwanag ang pintuan ng Path of Heavenly Awakening. Lalabas na ba siya sa wakas? Nakatitig sa pinto ang mga powerhouse. Bumalik na siya. Umalis na si Wyatt sa landas ng makalangit na landas. Nakarating lang siya sa ika-4 na pagsubok. Bakit lalabas siya ngayon? Umugang ang maraming talakayan. Kahit na walang nakakaalam sa mga pagsubok na pinagdaanan ni James, sila ay ginawang kamalayan ng pagsubok na naabot niya mula sa abiso sa itaas ng landas ng langit. Ang pinto ng paggising. Lumitaw si James sa harap ng mga powerhouse. Agad na humakbang pasulong ang patriarch ng Ursa na si Geril. Nag-scan siya. Pataas baba si James, pagkatapos ay sinabing, ayon sa ating kasunduan, kakailanganin mo kumpletuhin ang 9 trials at patunayan na may potensyal kang makapasok sa Kylem. Acme rank bago namin ibigay ang token namin sa iyo. Napangiti ng mahina si James at sumagot, we agreed I would have to complete the 9 na pagsubok. Gayunpaman, pumasok ako sa Ultimate Trials at pumasa sa ika-4 na pagsubok.
Ang aking mga nagawa ay dapat nakatumbas ng pagkumpleto ng siyam. Mga pagsubok. Nahulog si Geralt sa pagmumuni-muni. Hindi siya sigurado kung ibibigay ang token kay James. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, sumagot siya, paano kung manatili ka muna dito habang tayo? Pag-usapan muna natin ito. Gumawa ng pagsang-ayon si James, pagkatapos ay lumingon upang tingnan ang Path of ang pasukan ng Heavenly Awakening. Pagkatapos, sinabi niya, ang landas ng langit. Ang paggising ay akin. Dadalhin ko ito. Naabot pa lang ni James ang pang-apat na pagsubok at mayroon pa ring 5. Desidido siyang hamanin sila kapag may oras siya. Ang landas ng langit na paggising ay mahiwaga at naglalaman pa ng kapangyarihan upang kumonekta sa iba't ibang edad. Ayaw niyang mag-iwan ng ganoong kayamanan. Ang Urses. Tumawa si Geralt at sinabing, ha? Ano ang hindi mo kalooban? Hindi kailanman magiging iyo, Wyatt. Kahit na ang iyong patriarch ay dumating at hilingin ito. Ngayon, hinding-hindi ko ito ibibigay, lalo na't hahayaan kang magkaroon nito. Tumingin si James kay Geralt at sinabing, paano kung ipilit ko? Nagdilim ang mukha ni Geralt, at sumagot siya, kung gayon, kailangan nating tingnan kung mayroon ka. Ang lakas na kunin ito sa amin. Si Wyatt ay isang prodigy mula sa Doom Race at nagkaroon ng Thousand Paths Holy katawan. Maaari pa nga siyang maging pinakamalakas na magsasaka ng Greater Realms. Ang kinabukasan. Sa makatuwid, si Geralt ay naging magalang kay James sa lahat ng oras na ito. Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugan na natatakot siya kay James. Isang malakas na aura ang lumabas sa katawan ni Geralt. Napatingin si James kay Geralt. Nang makitang handang lumaban si Geralt, nakangising sabi ni James, I was just nagbibiro. Si Geralt ay nasa tuktok ng Terra Acme rank. Si James ay nakapatay ng hindi mabilang na mga kaaway tulad ni Geralt sa landas ng langit. Ika-4 na pagsubok ng Awakening. Kaya naman, kumpiyansa siyang talunin si Geralt. Gayunpaman, ayaw pa niyang ipakita ang kanyang lakas. Napangiti ng mahina si James at sinabing, please finish the discussion as soon as posible, Mr. Wagstaff. Maghihintay ako ng magandang balita. Dalhin si Mr. Wyatt sa isang silid upang magpahinga. 4,371. Kabanata 4,371. Napakalat ni Geralt ang aura niya. Katawan at naglabas ng utos. Pagkatapos, dinala ng ilang babaeng Ursa Race si James, na gumaganap bilang Wyatt, sa magpahinga. Pansamantalang nanatili si James sa Ursa Race. Kasabay nito, sa Apex Main Hall ng Urses, maraming powerhouses ng lahat ng uri ng lahi ay natipon. Masyadong makapangyarihan si Wyatt, nagsalita si Geralt, nakaupo sa harapan. Hindi ko alam kung ano ang naranasan niya sa Path of Heavenly Awakening's illusion, pero kaya ko sense na pare-parehas ang aura niya sa aura ko. Kung kalabanan ko siya, baka hindi ako sa kanya. Tugma. Imposible iyon. Sa sandaling iyon, isang powerhouse ng isang lahi ang humakbang at tumingin kay Geralt. Siya, sabi, Mr. Wagstaff, mali siguro ang naramdaman mo sa aura niya. Kahit na si Wyatt malakas, hindi pa siya nakapasok sa Acme rank. Samantala, naabot mo na ang tuktok ng Terra Acme rank. Madali para sa iyo na patayin siya. With a grave expression, Geralt said, hindi pwedeng magkamali ang senses ko. Kalimutan mo na. Pag-usapan natin ang mga token. Dapat ba natin silang ibigay? Sa tingin ko dapat natin. Ang providence ng human race ay bumangon muli ng malaking margin sa nakalipas na ilang daang taon. Dapat tayong umasa sa Doom Race upang sugpuin ang lahi ng tao. Pagbigyan natin ang mga token kay Wyatt at ipabalik sa kanya ang mga ito sa Doom Race. Yun. Paraan, hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa bagay na iyon. Sa tingin ko dapat din nating ibigay ang mga token kay Wyatt. Maraming mga powerhouse ang nagpahayag ng kanilang mga opinyon. Sila ay nagbabantay sa mga token na ito sa loob ng maraming taon at palaging nag-aalala sa kanila. 1/3. Pinakamabuting ibigay ang mga token kay Wyatt ngayon. Dahil lahat ay sumasang-ayon na ibigay ang mga ito, gagawin namin iyon. Tumayo si Geralt.
At sinabi, ibigay mo sila kay Wyatt. Kakaayos lang ni James, natagpuan ng mga bodyguard ng Doom Race. Siya at dinala sa main hall. Hindi nagtagal ay lumitaw si James sa harap ng Apex main hall ng Ursus, at naglakad siya. Sa mayabang. Agad siyang umupo sa bakanteng upuan at pinag-cross ang mga paa. Pagtingin kay Geralt, na nakaupo sa main seat, tinanong niya, Mr. Wagstaff, kamusta ang usapan? Ikinaway ni Geralt ang kanyang mga kamay, at ilang token ang lumitaw kaagad sa kanyang harapan. Ito ang mga token mula sa lahat ng lahi. Bukod sa Doom Race at ang Cloud Race, lahat ng token ng iba pang lahi ay nandito na. Nang matapos magsalita si Geralt, lumutang ang mga token sa kanyang harapan papunta kay James. Tinanggap ni James ang mga token at pinakiramdaman ito isa-isa. Matapos matiyak na walang mali sa kanila, iniwan niya ang mga ito. Ngayon, sa 10 token, nakakuha na siya ng 9. Maikli lang siya ng token na kasama ng Doom Race. Gayunpaman, dahil mayroon siyang 9 na mga token, kahit na hindi niya nakuha ang isa na may Doom Race, mapipilitan pa niyang buksan ang formation at palabasan si Soren. Wyatt. Nang makitang itinatago ni James ang mga token, sinabi ni Geralt, ibinigay namin sa iyo ang mga token. Pagkatapos mong makuha ang Blithe Omniscience, dapat mamatay si Soren. Kung kailan patayin si Soren, kapag naglabas ng utos ang Doom Race, lahat tayo ay magtitipon at papatay. Soren. Si Soren ay nasa ika-9 na yugto ng Omniscience Path. Ang kanyang pisikal na katawan hindi masisira. Noong nakaraan, ang lahat ng mga karera ay gumawa ng isang plano upang bitag si Soren ngunit hindi makapatay kanya. Kaya, nagtulungan sila upang maglagay ng super formation. Gusto nila paksain ang katawan ni Soren gamit ang porma sayon. Maraming taon na ang lumipas, kaya maaaring nanghina na ang katawan ni Soren. Sa 10 mahusay na karera na nagtutulungan, maaari nilang patayin si Soren. Tumayo si James at sinabing, hindi ko matukoy kung kailan ko siya papatayin. Kailangan kong magsumbong. Aking patriarch. Siya ang gagawa ng desisyon. Tapos, sabi niya, he'll take my life now. Hanggang sa susunod. Pagkatapos nito, nawala ang katawan ni James sa mga tanawin ng maraming powerhouses. Pagkatapos umalis sa Ursa Race, natarante si James. Hindi niya alam kung dapat ba siyang bumalik sa Doom Race at magpatuloy. Nagpapanggap na Wyatt o pumunta sa Cloud Race at palihim na pinalabas si Soren. Kapag pinalabas niya si Soren, malalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Noon, hindi na niya kaya bumalik sa Doom Race. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagdesisyon siyang makipag-ugnayan kay Thea at pag-usapan ito. Bagay sa kanya bago gumawa ng desisyon. 4,372. Kabanata 4,372. Walang ideya si James kung ano ang gagawin. Ngayon, siya ay sapat na malakas upang protektahan ang human race mag-isa. Kaya niya, anumang susunod na gusto niya. Pagkatapos umalis sa Ursa Race, pumasok siya sa malawak na chaotic void. Itinago niya ang kanyang aura. At putulin ang pakikipag-ugnayan sa labas ng kaharian. Pagkatapos, sinimulan niyang kontakan si Thea. Thea, nasaan ka? Dati, nag-iwan siya ng inscription sigil para kay Thea. Kahit nasaan si Thea, siya maaaring gamitin ang inscription na sigil para kausapin siya. Gayunpaman, kahit ilang beses niyang tawagan si Thea, hindi ito sumasagot. Anong nangyayari? Bahagyang kumunat ang noo ni James. Thea, naririnig mo ba ako? Patuloy siya sa pagtawag sa kanya. Sa kasamaang palad, wala pa ring sagot mula kay Thea. Sinimulan niyang maramdaman ang inscription sigil na iniwan niya para kay Thea. The Doom Race. Matapos maramdaman ang lokasyon ng inscription sigil ni Thea, bumulong si James. Kanyang sarili na may seryosong ekspresyon, ano ang nangyayari? Bakit ang inscription sigil na iniwan ko para kay Thea sa Doom Race? Hindi ba ako ipaalala sa kanya na mag-ingat at huwag ilantad ang kanyang sarili? Bakit siya nasa Doom lahi? Masama ang pakiramdam ni James. Pagkatapos, nagmamadali siyang pumunta sa Doom Universe kung saan naroon ang Doom Race. Matatagpuan.
Hindi nagtagal, lumitaw siya sa labas ng Doom Universe at nakatayo doon, nag-aalangan. Kung ang sigil na ibinigay niya kay Thea ay nasa Doom Race, ibig sabihin ay lokasyon ni Thea ay nalantad at siya ay nahulog sa mga kamay ng Doom Race. Kung nahuli si Thea, ang Heaven Eradicating Sect ay maaaring magkaproblema din. At saka, ang totoong Wyatt ay kasama ni Thea at ng Heaven Eradicating Sect. Marahil ang totoong Wyatt ay nakabalik na sa Doom Race. Kung pumunta siya pabalik sa Doom Race bilang Wyatt, malalagay siya sa problema. Buntong hininga. Gaano kahirap? Nagsalubong ang kilay ni James. Nagsimula siyang mag-extrapolate sa labas ng Doom Universe. Gusto niyang tingnan kung si Thea ay nahuli ng Doom Race at kung ang totoo. Bumalik si Wyatt sa Doom Race. Pagkatapos, isang misteryosong extrapolation formation ang lumitaw sa kanyang harapan. Ito ay patuloy na nagbabago. Boom! Sa isang iglap, sumabog ang extrapolation formation. Nakaharap si James ng backlash mula sa kapangyarihan ng Chaos Heavenly Path. Siya napaatras at tumalsik ng dugo. Nakakatakot na backlash power. Seryoso ang mukha ni James. Sa kanyang kasalukuyang cultivation rank, kaya niyang i-extrapolate ang halos lahat. Gayunpaman, hindi niya ito maisip. Siya ay pinaghihigpitan ng Chaos Heavenly Path. Tila kasangkot dito ang labanan sa pagitan ng dalawang dakilang lahi. At hindi nais ng Chaos Heavenly Path na malaman ng ibang mga nilalang ang kwento sa loob. Dahil hindi niya ito maisip, maaari lamang niyang tanungin ang tungkol dito. Nagpasya si James na kumuha ng panganib at pumasok sa Doom Race. Sa kanyang kasalukuyang kakayahan, kahit na nalantad ang kanyang pagkatao, at kahit na siya ay hindi katugma para sa Doom Race, maaari siyang tumakas. Kaya, ipinakita niya ang kanyang sarili na mayabang. Isang hakbang pasulong, lumitaw siya sa Doom Universe. Makalipas ang ilang hakbang, nagpakita siya sa Doom Realm. Si James ay lumitaw sa labas ng pasukan ng Mount Chaos ng Doom Race. Nakatingin sa pamilyar ngunit kakaibang Mount Chaos, pumasok siya sa lugar na wala pag-aatubili. Mr. Wyatt. Pagbati, Mr. Wyatt. Habang naglalakad si James ay magalang na sinalubong siya ng mga bodyguard ng Doom Race. Nang makita siya, pinawi nito ang kanyang pag-aalala. 4,373. Kabanata 4,373 mukhang mayroon ang totoong Wyatt. Hindi binalik. Marahil ay iba ang sitwasyon kaysa sa naisip niya. Siguro si Thea ay nahuli, at ang tunay na Wyatt ay nakakuha ng kalayaan, ngunit ang mga bodyguard ay nagkaroon walang ideya tungkol sa mga bagay na ito. Ito ay posible na ang mga tunay na powerhouses lamang ng alam ito ng Doom Race. Nakangiting sinalubong ni James ang mga bodyguard ng Doom Race. Paghakbang pasulong, pumunta siya sa tuktok at lumitaw sa Apex Main Hall. Isang matanda ang nakaupo sa pangunahing upuan. Binati ni James ang elder at sinabing, nakuha ko na ang mga token. Ngayon, bukod sa ang nawawalang token ng Cloud Race, ang iba pang mga token ay nasa atin. Sinulyapan ni Yori si James na may kasiyahang ekspresyon. Tapos, tumayo siya at naglakad papunta sa kanya. Nakangiting sinabi niya, magaling. Ibigay mo sa akin ang mga token. Sandaling nag-alinlangan si James. Anong mali? Nakangiting tinitigan ni Yori si James habang nagtatanong, are you thinking of keeping sila? Hindi. Nagmamadaling sinabi ni James, sa tingin ko mas mabuting hanapin natin ang token ng Cloud Race bilang sa lalong madaling panahon. Dapat nating mahuli ang powerhouse ng human race at makuha ang huling token. Sa ganoong paraan, maaari nating ipunan ang 10 token, at magagawa mo makuha ang Blight Omniscience. Pagkatapos, maaari kang maging walang talo. Haharapin ko ang usaping ito. Nakumpleto mo na ang iyong gawain. Ibigay ang mga token. At pumunta sa closed door meditation para mapataas ang iyong cultivation rank. Inabot ni Yori ang kanyang kamay, humihingi ng mga token. Sa sandaling ito, hindi mabilang na ideya ang lumitaw sa isip ni James.
Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para salakayin si Yori. Gusto niyang makaranas ng matinding pinsala si Yori. Kung malubhang nasugatan si Yori, hindi magagawa ng Doom Race. Kahit ano kay James. Sa sandaling pumasok sa isip ni James ang ideya ay itinulak niya ito palayo. Si Yori ay nasa ika-9 na yugto ng Omniscience Path, kaya ang kanyang pisikal na katawan ay hindi magagapit. Kahit na si James ay maglunsad ng isang palihim na pag-atake kay Yori, ang huli ay hindi makakaranas ng matinding pinsala. Tahimik na inilabas ni James ang 8 token na nakuha niya at iniabot papunta kay Yori. Pagkatapos kunin ni Yori, tinapik niya si James sa likod at ngumiti. Nagawa mo na. Isang magandang trabaho. Magpahinga ka na. Oo. Walang sabi-sabing umalis si James. Pinili niyang iabot ang mga token dahil wala sa kanya ang kasalukuyang sitwasyon. Pabor. Tsaka may dala pa siyang isang token. Kahit na inipon ni Yori ang siyam tokens, baka hindi niya mabuksan ang formation. Isa pa, matalino si Soren. Maliban kung nakakuha siya ng kalayaan, hindi niya ibibigay ang Blithe Omniscience. Pagkalabas ng main hall, huminga ng malalim si James. Ngayon, kailangan niyang hanapin si Thea at ang mga miyembro ng Heaven Eradicating. Ang sekta. Gagawa lamang siya ng desisyon pagkatapos mahanap ang mga ito. Bumalik siya sa Mount Doom. Hindi alam ni Yemima na bumalik si James. Sa sandaling iyon, nagbabasa siya sa silid-aralan. Nakasuot siya ng puting damit at may balingkinitang figure. Siya ay tumingin maganda at nakakaakit kapag seryoso siya. Kumatok, kumatok. May mga katok sa pinto mula sa labas. Ibinaba niya ang libro sa kanyang mga kamay. Matapos maramdaman na si James iyon, mabilis siya. Binuksan ang pinto, natutuwa. Bumalik ka na. Pagkabukas niya ng pinto ay niyakap niya si James. Niyakap siya ni James pabalik at ngumiti. Oo, nakabalik na ako. Natapos ko ang gawain. Itinalaga ng Patriarch. Ibinalik ko ang mga token. Binitawan ni Yemima si James at sinabing, pumasok ka sa landas ng langit. Gumising sa Ursa Race at sinimula ng pinakamahirap na pagsubok. Anong ginawa mo? Karanasan sa landas ng makalangit na paggising. Hinanap ni James si Yemima dahil gusto niyang malaman kung ang Doom Race ay nagplano ng kahit ano. Kahit na matagal na niyang naranasan ang landas ng Heavenly Awakening. Panahon, ilang daang taon lamang sa labas na kaharian ang lumipas. Kaya naman, nagsimulang gumawa ng kwento si James. Matapos lokohin si Yemima, tinanong niya, may nangyari ba sa karera habang ako nawala sa nakalipas na daan-daang taon? Hindi. Ano kayang mangyayari? Sagot ni Yemima. Ang Patriarch ba ay umalis sa Doom Race? Tanong ni James. Malakas si Thea. Kung siya ay nahuli sa ilalim ng ilong ng lahat ng tao sa Greater Realms, ang gawain ay kailangang gawin ng isang tunay na powerhouse ng Doom. Lahi. Sa Doom Race, tanging si Yori at ang kanyang misteryosong chambermaid na si Zizel ang mayroon. Ang kakayahang ito. Sumagot si Yemima, ang Patriarch ay hindi kailanman umalis sa Mount Chaos. 4,374. Kabanata 4,374 nang marinig ang kay Yemima. Tugon, kumunat ang noo ni James. Sa buong Doom Race, si Yori at ang misteryosong Zizel lang ang makakahuli. Si Thea nang hindi nagpapalam sa sinuman sa Greater Realms. Kung hindi umalis si Yori sa Doom Race, si Zizel kaya ang gumawa nito. Anong mali? May gumugulo ba sa isip mo? May napansin si Yemima. Mali ang ekspresyon ni James. Wala lang. Kaagad, inalis ni James ang nakakagambalang mga iniisip. Nakangiting sabi niya, medyo pagod na ako. Pupunta na ako at magpahinga. Tapos, tumalikod na siya at umalis. Dahil hindi niya makuha ang mga detalye ng sitwasyon kay Yemima, kaya lang niya magtanong tungkol dito sa kanyang sarili. Ramdam niya ang eksaktong lokasyon ng sigil na ibinigay niya kay Thea. Gayunpaman, kung siya ay upang hanapin ang sigil ngayon, ito ay magdudulot ng gulo. Gayunpaman, para kay Thea, hindi siya natatakot sa gulo. Ganunpaman, hindi siya nagmamadaling kumilos. Pagkatapos bumalik sa Mount Doom, nagpahinga siya ng ilang araw. Sa loob ng ilang araw, napagmasdan niya ang Doom Race mula sa dilim ngunit na bigo.
Maghanap ng kakaiba. Makalipas ang ilang araw, lumabas si James sa Mount Doom. Nararamdaman niya na ang sigil na iniwan niya para kay Thea ay nasa likod ng bundok. Tuktok. Naglakad siya papunta sa tuktok. Mr. Wyatt. Pagbati, Mr. Wyatt. Habang naglalakad si James papunta sa tuktok, bumati ang mga disipulo ng Doom Race. Magalang siya nang makita siya. Ngumiti si James at binati pabalik ang mga alagad. Hindi nagtagal, narating niya ang tuktok. Naglakad siya patungo sa likod ng bundok at nakarating. Sa likod ng bundok ng tuktok. May pagoda sa likod ng bundok. Ang pagoda ay isang hall ng Doom Race. Ito ay kilala bilang Soul Pagoda. Ang mga miyembro lamang na nakagawa ng mabibigat na kasalanan ang makukulong doon. Nakalok ang ama ni Wyatt at ang dating patriarch ng Doom Race na si Dolph. Sa Soul Pagoda, Mr. Wyatt, may ilang bodyguard na nakabantay sa harap ng Soul Pagoda. Nang makita ng mga bodyguard si James na naglalakad ay agad silang lumuhod. Isang tuhod sa lupa. Kinawayan ni James ang kanyang kamay at sinabing, "Tumayo ka." "Salamat, Mr. Wyatt." Nang makita ang mahigpit na saradong pinto, sinabi ni James, "Buksan mo ang pinto." May problemadong ekspresyon, ang mga bodyguard na nagbabantay sa. Sabi ng Soul Pagoda, Mr. Wyatt, ang Soul Pagoda ay isang ipinagbabawal na lugar. Kung wala utos ng patriarch, walang makapasok. Nagalit si James nang marinig iyon. Isang hakbang pasulong, humarap siya sa isang bodyguard. Nagtaas siya ng kamay. At itinaas sa kwelyo ang bodyguard bago sinabi sa malamig na boses, "I'm an matanda. Maaari akong pumunta kahit saan sa Doom Race. Bilasan mo at buksan mo ang pinto. Kung hindi, kukunin ko ang buhay mo." "Yes, sir." Hindi nang ahas ang bodyguard na sulsulan si James. Noon lang pinakawalan ni James ang bodyguard. Binuksan ng bodyguard ang selyo ng Soul Pagoda. Pagkatapos, pumasok si James sa pagoda. Ang Soul Pagoda ay may 9 na palapag. Bawat palapag ay may iba't ibang miyembro na nakakulong. Nang pumasok si James sa Soul Pagoda, nakaramdam siya ng kakaibang aura. Ang aura ay madilim, sinasaktan ang kanyang kaluluwa. Nagtungo si James sa ika-9 na palapag. Kasabay nito ang pagmamasid niya sa kanya. Paligid, sinusubukang hanapin si Thea. Gayunpaman, pagkatapos maglakad mula sa una hanggang sa ika-8 palapag, hindi pa rin niya nakita si Thea. Sa wakas, dumating siya sa ika-9 na palapag. Ang ika-9 na palapag ay nagtataglay ng pinakamalakas na miyembro. Kung ang isang miyembro ay pumasok sa palapag na ito, maliit ang posibilidad na makalabas ito ng buhay. 4,375 Kabanata 4,375 Bawat selda ng kulungan sa ika-9 floor ay may mga miyembro ng Search Doom Race na nakagawa ng matitinding kasalanan. Nakulong. Inilibot ng tingin ni James ang mga selda. Nang tumingin siya sa selda sa dulo, siya nakakita ng pamilyar na tao. Si Thea pala. Napahiga sa lupa si Thea na tila naghihingalo. Siya ay nahulog. Walang malay, ngunit buhay pa rin siya. Hindi siya nahulog. Huminga ng malalim si James. Nahuli nga si Thea ng paghahanap ng Doom Race. Kung nahuli si Thea, paano si Wyatt? Matapos maramdaman si Thea, nag-alala si James kay Wyatt. Iniisip niya kung mayroon si Wyatt. Bumalik sa Doom Race. Kung gayon, magkakaroon ng labanan sa Doom Race. Gayunpaman, ilang araw na ang nakalipas mula nang bumalik si James. Ang paghahanap Doom Race. Gayunpaman, walang nagawa si Yori. Ito ay kakaiba. Hindi kaya pinatira ni Thea si Wyatt sa ibang lugar bago mahuli. Hindi pinansin ni James si Thea at naglakad patungo sa selda na kinaroroonan ni Dolph. Naka-cross-leg si Dolph sa selda. Nang lumakad si James at sumulpot sa labas ng selda ni Dolph, magalang siya. Tumawag, "Naparito ako upang makita ka." Lumitaw si James sa labas ng cell ni Dolph, ngunit ang kanyang Zen ay iniskan ang kanya paligid. Nais niyang magkaroon ng malinaw na pag-unawa sa sitwasyon sa ika-9 na palapag ng Soul Pagoda. Naghahanda siyang iligtas si Thea. Nagmulat ng mata si Dolph na nagpapahinga at napatingin kay James na nakatayo. Bago siya, walang ekspresyon ang mukha niya.
Nagmukha siyang kalmado. Nandito ka na. Kalmadong binigkas ni Dolph ang isang pangungusap. Oo, nandito ako. Tumango si James at sinabing, wala akong ginagawa ngayon, kaya pumunta ako para makita. Ikaw, kamusta ka na? Kumusta ang sitwasyon sa labas? Tanong ni Dolph. Mula nang pumasok siya sa Soul Pagoda, wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Ang panlabas na kaharian. Hindi itinago ni James kay Dolph ang katotohanan. Sabi niya, nagpunta ako sa ibang karera. At nakuha ang mga token. Ngayon, ang Patriarch ay may 9 na mga token. Ang ulap. Ang token ng lahi ay kinuha na ng human race. Nang marinig yun ni Dolph, hindi nagbago ang ekspresyon niya. Samantala, pinagmasdan ni James ang istruktura ng Soul Pagoda habang nakikipag-chat. Kasama si Dolph. Tapos, sabi niya, I'll take my leave now. Hahanapin ko si Patriarch at hihilingin ko sa kanya. Palabasin kita. Pagkasabi nun ay umalis na siya. Sa sandaling umalis siya sa Soul Pagoda, tumungo siya sa Apex Main Hall. Pagdating niya sa Apex Main Hall, binibigyan ni Yori si Kamat ng ilang order. Walang sinasabi, tumayo si James sa gilid. Pagkaalis ni Kamat, tumayo si James sa harap ni Yori at binati, pagbati, Sir. Yori. Kinawean ni Yori ang kanyang kamay at sinabing, hindi ba hiniling kong magpahinga ka? Sumagot si James, Ginoo, pumunta ako sa aking ama. Pinipigilan ng Soul Pagoda. Mga kaluluwa. Kung ang aking ama ay mananatili sa Soul Pagoda ng masyadong mahaba, ang kanyang kakayahan. Apektado, na makakaapekto rin sa kakayahan ng lahi. Palayain mo ang aking ama. Bahagyang kinaway ni Yori ang kamay niya at pinigilan si James sa pagsasalita. Tumingin si James kay Yori. Pagkatapos ay sinabi ni Yori, ang iyong ama ay naging patriarch ng Search Doom Race. Sa mahabang panahon at may mataas na prestihiyo sa karera. Hanggang sa paghahanap ng Doom Race. Ayos na, hindi pwedeng umalis ang tatay mo. Walang magawang ekspresyon sa mukha ni James, na peke niya. Ayaw niyang magtanong tungkol kay Dolph. Gusto niyang magtanong tungkol kay Thea. Huminga siya ng malalim, inibon niya ang usapan at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Eksakto sa pagiging maayos ng Doom Race. Tumayo si Yori at tumingin sa labas ng main hall. Malakas ang aura niya. Sa sandaling makuha ko ang Blithe Omniscience at linangin ito, hindi na natin kakailanganin. Upang matakot sa anumang bagay. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni James na sabihin, mayroon pa ring tanda sa ang mga kamay ng human race, bagaman. Ngayon, ang human race ay nagtago. Mahihirapang hanapin sila sa malawak na chaos at makuha ang huling token. Haha! Bigla namang tumawa ng malakas si Yori. Wyatt, huwag kang mag-alala tungkol dito. Ang matrona ng human race, si Thea, ay mayroon na. Nahulog sa aming mga kamay. Sa lalong madaling panahon, ikakalat ko ang balita at gagawin ng human race. Ibigay ang token para iligtas siya. Kung hindi, ang human races. Mamatay si Matrona. Hindi itinago ni Yori kay James ang katotohanan. Matrona ng human race. Nagkunwaring gulat si James. 4,376. Kabanata 4,376 na nagkunwaring nagulat si James. Habang tinanong niya, kailan ito? Noong papunta ako sa Ursus, hindi ba? Ang matron ng human race at ang mga powerhouse ng Heaven Eradicating Sect. Tumakas. Hindi sinagot ni Yori ang tanong ni James. Sa halip, nakangiti niyang sinabi, ikaw. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Magpahinga ka lang ng matiwasay. Dahil ayaw pag-usapan ni Yori ang bagay na iyon, hindi na nagtanong si James. Karagdagang, sige. Aalis na ako ngayon. Tumalikod na si James para umalis. Muli, bumalik siya sa Mount Search Doom. Pagkatapos bumalik sa Mount Search Doom, pumunta siya sa likod na bundok at umupo. Sa isang bato. Sa pagtingin sa mga espiritual na bundok at lupain sa malayo, nahulog siya sa malalim. Naisip. Ayon sa plano ni Yori, gusto ni Yori na gamitin si Thea para akitin si James at makuha ang token na nakuha ni James mula sa Cloud Race. Alam ni James na hindi ganoon kadali ang bagay. Kung dadalhin niya ang token sa Doom Race para iligtas si Thea, hindi lang si Thea.
Hindi malaya, ngunit maaaring siya rin. Nakulong. Kailangan kong iligtas si Thea bago kumilos si Yori. Nakaisip si James ng magaspang na plano. Ang plano ay iligtas si Thea bago pa kumalat si Yori ng balita. Sa pagkakakilanlan ngayon ni James, naging madali para sa kanya ang palayain si Thea. Gayunpaman, kung gagawin niya ito, mawawala sa kanya ang pagkakakilanlan ng paghahanap sa Doom Race. Matanda. Sa hinaharap, ang lahi ng tao ay kailangang lumaban. Ang paghahanap Doom Race. Naisip ni James na hindi pa ito ang tamang oras. Ang bagong mundo ng human race ay hindi pa lumitaw. Kaya, hindi siya makakapunta. Laban sa Doom Race. Kailangan niyang manatili sa Doom Race ng kaunti. Mas matagal. Sandali siyang nag-isip. Pagkatapos, nag-isip siya ng isang detalyadong plano. Hinanap niya ulit si Yemima. Sinabi niya sa kanya na nagpaplano siyang lumabas. Linangin. Linangin. Nang mabalitaan ni Yemima na lalabas si James para magtanim, kinuha siya. Nabigla. Oo. Sabi ni James, wala akong gagawin ngayon sa karera. Kailangan kong gamitin ang oras para pagbutihin ang aking cultivation rank. Nasabi mo na ba sa Patriarch? Hindi. Kakausapin ko siya ngayon. Nakaramdam ng pag-aatubili si Yemima. Sabi niya, kakabalik mo lang, aalis ka na naman. Ako. Ayokong umalis ka. Nakangiting sabi ni James, pinaplano ko ang future. Nahihirapan akong mag-improve ang aking cultivation rank sa paghahanap ng Doom Race. Maaari ko lamang palaguin ang aking potensyal sa pamamagitan ng paggalugad sa mundo sa labas. Kailangan kong pumunta sa mga mapanganib na lugar at ilantad sarili ko sa mga panganib. Sige. Nakuha ko na. Pumunta at ipaalam sa Patriarch. Makatwiran si Yemima. Hindi niya napigilan si James. Umalis si James sa paghahanap sa Mount Doom at pumunta sa tuktok ng Doom Race. Nakilala niya ulit si Yori. Sinabi ni James kay Yori ang kanyang mga iniisip at plano. Nang malaman ni Yori na gustong lumabas ni James para magsaka, hindi siya tumigil. Kanya. Sa halip, tumanggo siya at sinabing, tama iyon, ngunit kailangan mong mag-ingat. Sa labas. Nakuha ko. Salamat sa iyong pag-aalala. Nagpaalam si James kay Yori. Pagkatapos, bumalik siya sa Mount Search Doom at nanatili doon ng ilan pa araw. Matapos gawin ang kailangan paghahanda, iniwan niya ang Doom Race at ang Doom Universe. Sa pagkakataong ito, hindi nagpadala si Yori ng mga powerhouse ng paghahanap na Doom Race na sundan si James. Pinagmasdan ni James ang paligid. Nang napagtanto niyang walang mga nabubuhay na nilalang sa lahi ng Doom na sumusunod sa kanya, gumaan ang pakiramdam niya. Itinago niya ang kanyang aura at nagsimulang gamitin ang katalinuhan ng Heaven Eradicating Sect Network. Sa huli, natagpuan niya ang natitirang mga miyembro ng Heaven Eradicating Sect sa isang hindi kilalang maliit na kaharian. Sa isang kagubatan na may medyo manipis na espiritual na enerhiya, mayroong maraming mga porma sayon. Sa tuktok ng isang bundok ay maraming mga gusali. 4,377. Kabanata 4,377. Sa sandaling iyon, maraming miyembro ng Heaven Eradicating Sect ay natipon sa pangunahing bulwagan. Umupo si James sa main seat. Ang pinuno ng Heaven Eradicating Sect, si Dempsey, ay nakatayo sa pangunahing bulwagan. At sinabi kay James ang tungkol sa pagkuha ni Thea. Nang marinig ni James ang mga salita ni Dempsey, sa wakas ay naunawaan niya ang sitwasyon. Nahuli pala si Thea dahil kumalat ang Search Doom Race. Balita tungkol sa paghahanap sa kinaroroonan ng Empyrean Heart. Ang Empyrean Heart ay isang kakaibang damo. Ito ay isang mahusay na Empyrean herb para sa pagpaparami ng mga supling. Para sa sanggol sa kanyang tiyan, kinuha ni Thea ang panganib at hinanap ang Empyrean puso. Sa kasamaang palad, nahulog siya sa bitag ni Doom Race sa paghahanap at siya nahuli ng Doom Race. Mr. Hayden, ano ang dapat nating gawin ngayon? Bakas sa mukha ni Dempsey ang pag-aalala. Nakaupo sa main seat, sinabi ni James, nalaman ko na nakakulong si Thea sa Soul Pagoda ng Doom Race. Umalis ako sa Doom Race dahil gusto ko iligtas siya. Habang inililigtas ko siya,
kailangan ko ng miyembro ng Heaven Eradicating sekta upang kumilos bilang Wyatt at maglakad sa paligid ng Greater Realms. Yung member pwede lalabas kahit saan basta't nasa Greater Realms. Ang miyembro lang kailangang nasa paningin ng ilang mga powerhouse. Kailangang gawin ito ni James para walang maghinala. Ito ay dahil kailangan pa niyang gamitin ang pagkakakilanlan ni Wyatt para gumawa ng maraming bagay. At saka, ang totoong Wyatt ay dapat na maingat na bantayan. Walang pwedeng mangyari sa kanya. Kung may nangyayari sa kanya, lahat ng effort natin ay mawawala ng saysay, paalala ni James. Oo. Sa pangunahing bulwagan, maraming nakatataas na awtoridad ng human race ang tumugon. Pumunta ka ayon sa plano. Palihim akong babalik sa paghahanap ng Doom Race. Pagkasabi noon ni James ay nawala ang kanyang katawan sa lugar. Iniwan niya ang hindi kilalang maliit na kaharian at bumalik sa paghahanap ng Doom Universe. Siya ay lumitaw sa chaotic void sa labas ng Doom Universe. Nakatitig sa Doom Universe sa unahan niya, huminga siya ng malalim at itinago ang aura. Siya pumasok sa incognito mode at palihim na pumasok sa Doom Universe. Di nagtagal, lumitaw siya sa Doom Realm ng Doom Universe. Kailangan lang niyang gumawa ng hakbang para maabot ang Doom Realm. Sa isang iglap, siya lumitaw sa pasukan ng Doom Race. Ang kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan ay si James, kaya't hindi siya naglakas loob na magpakita ng kanyang sarili. Gayunpaman, ang dati niyang pagkakakilanlan ay isang elder ng Search Doom Race. Kaya, alam niya lahat ng mga barrier formation sa paghahanap ng Doom Race. Bukod dito, naintindihan niya ang simula ng Blithe Omniscience. Gamit ang Blithe Omniscience, maaari siyang pumunta kahit saan sa isang pag-iisip lamang. Siya madaling makapasok sa Doom Race nang hindi inaalerto ang mga buhay na nilalang ng lahi ng Doom. Iniwasan niya ang mga barrier formations at lumitaw sa Doom Race. Sa dilim, nilibot niya ang Soul Pagoda. Mahigpit na binabantayan ang lugar. Hindi niya mabuksan ang barrier formation ng Soul Pagoda ng padalos-dalos. Kung pilit niyang binuksan ito, ang mga powerhouse ng Doom, mararamdaman ito kaagad ni Race at Lilito. Sa panahong iyon, magiging isang mahirap na labanan. Hindi ito ang kanyang unang plano. Ang una niyang plano ay iligtas si Thea nang walang nakakaalam. Gusto niyang mabaigo ang plano ni Yori. Theoretically, James, na naintindihan ang simula ng Blithe Omniscience, maaaring pumunta kahit saan. Sa kasamaang palad, ang Soul Pagoda ng paghahanap ng Doom Race ay hindi isang average lugar. Ito ay isang ipinagbabawal na lugar ng paghahanap ng Doom Race. Nagkaroon ng malakas na barrier formation doon. Maaaring pumasok si James sa Soul Pagoda, ngunit hindi niya ito makapasok nang wala nagpapaalerto sa iba. Pinagmasdan niya ang kalapit na lugar. Nang hindi siya makahanap ng pagkakataong makalusot ang pagoda, pinili niyang umalis sa lugar. Nilibot niya ang tuktok ng Doom Race, sinusubukang humanap ng pagkakataon ng lihim. Sa panahong ito, ipinakalat ni Yori ang balita. Inanunsyo niya sa publiko na ang matrona ng human race, si Thea, ay nasa lahi ng Doom. Kung gusto ng human race na buhayin si Thea, kailangan nilang lumitaw ang paghahanap ng Doom Race gamit ang token ng Cloud Race. Kung hindi, gagawin ni Thea mamatay. Ang oras na ibinigay sa human race ni Yori ay 3,000 taon. Makalipas ang 3,000 taon, ang paghahanap ng Doom Race ay papatayin ng publiko si Thea sa ang tuktok ng Doom Race. Nang kumalat ang balita, mabilis itong nakarating sa buong Greater Realms. Nabalitaan din ito ni James, na nagtatago sa Doom Race. Alam din niyang kakaunti na lang ang natitira niyang oras. Mayroon lamang siyang 3,000 taon. Siya ay nagkaroon upang iligtas si Thea sa loob ng 3,000 taon. 4,378. Kabanata 4,378 matapos ikalat ni Yori ang balita, mabilis na kumalat ang balita sa buong Greater Realms. Samantala, si James naman ay nagtatago sa dilim. Pinagmamasdan niya ang bawat hakbang ni Yori. Bukod kay Zizzle, si Yori ang tanging banta kay James sa buong paghahanap Doom Race. Hindi man lang natakot si James sa Grand Patriarch.
Ng paghahanap Doom Race, na peke ang kanyang kamatayan. At saka, sa cultivation rank ni James at pamilyar sa Doom Race, kung siya hindi nagpakita ng sarili, hindi mararamdaman ni Yori ang kanyang pag-iral. Naghintay si James sa Doom Race sa loob ng 1,000 taon. Sa wakas ay oras na para umatake siya. Naramdaman niyang umalis si Yori sa Doom Race at sa Doom Universe. Alam ni James na yun lang ang pagkakataon niya. Wala siyang ideya kung saan nagpunta si Yori ngunit alam niyang kailangan niyang ilabas si Thea. Doom Race bago bumalik si Yori. Kung umalis siya sa lugar ng ang paghahanap ng Doom Race, walang makakapigil sa kanya. Tahimik, lumapit siya sa Soul Pagoda. Sa 1,000 taon na ito, nalaman niya ang topography ng lugar. Gayunpaman, hindi siya nagmadaling lumapit sa Soul Pagoda. Sa halip, siya naglakad-lakad sa paligid ng lugar malapit sa Soul Pagoda at naghagis ng ilang mahiwaga. Mga sigil. Ang mga sigil na ito ay tahimik na pumasok sa kawalan. Ito ay isang malalim na porma sayon. Kapag nagsimula ang pagbuo, ang lugar ay magiging putulin mula sa labas ng mundo. Kahit na isang malaking labanan ang sumiklab dito, hanggat ang lakas ng labanan ay hindi dumadaloy. Sa labas ng porma sayon, ang paghahanap ng Doom Race ay walang maramdaman. Matapos ihanda ang lahat, lumapit si James sa pasukan ng kaluluwa. Pagoda. Bigla siyang sumulpot. Sa sandaling ipinakita niya ang kanyang sarili, ang mga bodyguard na nagbabantay sa Soul Pagoda ay inalerto. Swoosh! Sabay-sabay na inilabas ng iilang bodyguard ang kanilang mga espada at pinalibutan si James. Nang lumitaw si James, nagsimula na ang formation. Sino ka? Itinutok ng isang bodyguard ang espada kay James at munition, we're in the ipinagbabawal na lugar ng paghahanap Doom Race. Bawal pumasok ang mga tagalabas. Nasa forbidden area sila ng Doom Race, kaya wala ang bodyguard. Asahan na ang lalaking nauna sa kanya ay magiging bahagi ng human race. Ang bodyguard. Ipinapalagay lamang na ang lalaki ay miyembro ng pamilya ng isang elder ng ang paghahanap Doom Race. With a bright smile, James said, buksan ang Soul Pagoda. Gusto kong tingnan. Sa loob. Get lost. Nagsalita ang bodyguard. Gayunpaman, lumipat si James sa sandaling ito. Sa sandaling gumalaw ang kanyang katawan, bumukas ang pasukan ng Soul Pagoda. Samantala, bumagsak sa lupa ang mga bodyguard na nagbabantay sa Soul Pagoda, walang buhay. Sa mga bodyguard, tanging ang pinuno lamang ang nabubuhay. Ikaw. Nagbago ang ekspresyon ng bodyguard. Agad siyang sumenyas ng tulong. Sa kasamaang palad, si James ay naglagay na ng porma sayon at pinutol ang bawat contact. Naglakad si James papunta sa bodyguard at humarap sa kanya. Maingat na napaatras ang bodyguard. Hindi niya maiwasang magtanong, sino? Ikaw ba? Ako si James ng human race, sagot ni James. James. Nagbago ang ekspresyon ng bodyguard. Narinig niya noon si James. James ay ang powerhouse na nagpapataas ng human race. Siya ay dati nailigtas ang metrona ng human race at ang mga miyembro ng Heaven Eradicating ang sekta. Ngayon, ang paghahanap ng Doom Race ay naghihintay para kay James na magpakita. Sino ang nakakaalam na pumasok na si James sa paghahanap ng Doom Race ng palihim? Alam ng bodyguard na nakakatakot si James at hindi siya katapat kanya. Kaya naman agad siyang tumakbo palayo. Gayunpaman, hindi niya nagawang tumakbo ng malayo. Nabangga niya ang barrier formation. Itinakda ni James. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay tumalbog pabalik, tumama sa lupa. Sabay-sabay. Niluwa niya ang isang bibig ng dugo. Ikinumpas ni James ang kanyang mga kamay, at isang puwersa ang lumabas sa kanyang mga palad. Pilit niya. Kinaladkad pabalik ang bodyguard. Nang walang sinasabi, isinagawa niya ang soul search art at nakuha ang paraan ng pagbubukas ng mga paghihigpit ng Soul Pagoda. Pagkatapos, pinatay niya ang bodyguard. Mabilis siyang naglakad patungo sa pasukan ng Soul Pagoda. 4,399. Kabanata 4,399 na lumitaw ang mga mahiwagang sigil. Mga kamay ni James. Nang pumasok ang mga sigil sa pasukan, ang pasukan ng kaluluwa
Agad na binuksan ni Pagoda. Pagkatapos, nawala ang kanyang katawan. Sa sumunod na sandali, humarap siya sa selda ng bilangguan ni Thea sa ikasyam na palapag. May mga barrier formation din sa mga selda ng bilangguan. Ang barrier formation ay personal na inihagis ni Yori. Humarap si James sa selda at tumingin kay Thea na nakahiga sa lupa, namamatay. Naging balisa siya nang tawagin niya ang Thea, Thea. Sa kasamaang palad, nawalan ng malay si Thea. Hindi siya tumugon. Habang nag-aalala si James kay Thea, nadikit ang katawan niya sa metal na pinto ng selda. Nagkaroon ng restriction sa metal na pinto. Ang kanyang katawan parang nakuryente at nawalan ng malay. Ang blood energy sa kanyang katawan sumisikad, at hindi niya maiwasang madapa pabalik. Nakuha ng kaguluhan ang atensyon ni Dolph sa selda. Natigilan si Dolph. Natigilan, napatitig siya kay James sa di kalayuan. Nasa Soul Pagoda sila ng Search Doom Race's Forbidden Area. Paano nakapasok ang isang tao? Ano ang nangyari sa paghahanap ng Doom Race? Ilang sandali, maraming bagay ang naisip ni Dolph. Gusto niyang tumayo, ngunit ang kanyang kaluluwa ay natatakan. Pagkatayo niya, napuno ng sakit ang kanyang katawan. Sa sobrang sakit ay bumagsak siya pabalik sa lupa. Napansin din ni James ang kilos ni Dolph, ngunit hindi niya ito pinansin. Nakatitig sa selda. Sa kanyang harapan, kinalampag niya ang pintong gawa sa metal nang may lumabas na malakas na kapangyarihan mula sa kanya. Mga palad. Boom! Niyanig ng malakas na hampas ang buong Soul Pagoda. Parang pupuntahan. Gumuho. Sa kabutihang palad, si James ay naglagay ng isang porma sayon sa labas ng maaga. Kung hindi, ang kaguluhan sa Soul Pagoda ay makakaakit ng mga powerhouse ng tapos na ang paghahanap Doom Race. Nayanig ang Soul Pagoda, ngunit walang nangyari sa metal na pinto. Sa kabilang banda, ang panginginig ng Soul Pagoda ang gumising kay Thea. Bahagyang nagmulat ng mata si Thea na nakahandusay sa lupa at naghihingalo. Siya tumingin sa nag-aalalang si James na nakatayo sa labas ng selda. Agad-agad, kanya nagbago ang ekspresyon, at bumangon siya sa lupa. Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na, nag-aalalang sigaw ni Thea. Sa di kalayuan, nakaupo si Dolph sa lupa habang nakakrus ang mga paa sa selda. Pinagmamasdan ang eksenang nasa harapan niya. Sa kasalukuyan, ang kanyang kaluluwa ay tinatakan, at nawala ang kanyang cultivation base. Kaya, siya hindi mapigilan ni James. Bukod pa rito, walang lumalabas na powerhouses ng Search Doom Race. Pagkatapos ng napakalaking kaguluhan, ibig sabihin may porma sayon na humaharang sa labas ng mundo. Sa kasalukuyan, tahimik lamang na napapanood ni Dolph ang eksena. Gusto niyang makita kung maaaring ilabas ni James ang matron ng human race sa Soul Pagoda. Thea, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Bigyan mo ako ng ilang oras. Kaya kung basagin ang paghihigpit, napatingin si James kay Thea habang inaalo ito. Pagkatapos, kumalma siya. Nag-set up siya ng time formation sa paligid niya at nagsimulang maunawaan ang hadlang. Pagbuo ng cell. Naintindihan niya ang primal mantra, kaya hindi ang pagsira sa porma sayon. Mahirap. Kailangan lang niyang gamitin ng buo ang oras dahil hindi siya sigurado kung powerhouse ng paghahanap Doom Race ay darating sa Soul Pagoda. Minsan ang isang powerhouse ng Search Doom Race ay lumapit sa Soul Pagoda. Mapapansin nila ang formation ni James. Sa pamamagitan ng pagkatapos, ito ay magiging magulo. Sa Soul Pagoda, nakatuon si James sa pagsira sa formation sa oras. Pagbuo. Sa sandaling ito, sa labas ng pagbuo ng Soul Pagoda, isang anino lumitaw. Ang anino ay ang kasambahay ng Patriarch, si Zizel. Wala sa mga nabubuhay na nilalang ng Doom Race ang nakakita ng tunay na Zizel. Hitsura kanina. Siya ay palaging nasa estado ng isang anino. Nagsasagawa siya ng closed-door meditation sa likod ng bundok ng siya. Nagkaroon ng hindi mapakali na pakiramdam. Hindi niya masabi kung ano ang kanyang nararamdaman, ngunit siya sinunod ang kanyang katinuan at pumunta sa Soul Pagoda. Nakatayo sa malayo, tumingin siya sa Soul Pagoda. Parang walang nangyaring kakaiba. Malinaw ang porma sayon na itinakda ni James.
Gumamit din siya ng isang makapangyarihang landas upang makagawa ng isang ilusyon. Mula sa malayo, isa lamang ang maaari. Makita ang ilang bodyguard na nagbabantay sa lugar. Walang nakakaramdam ng kahit ano. Mali. Bakit parang hindi ako mapalagay? Bulong ni Zizzle na nasa estado ng anino. Kanyang sarili. 4,400. Kabanata 4,400 nakatitig si Zizzle sa Seoul Pagoda. Sa unahan ngunit nabigong mapansin ang anumang kakaiba. Hindi niya alam kung bakit siya nandito. Sumabay lang siya sa kanyang sentido. Hindi siya lumapit sa Seoul Pagoda. Nakatitig lang siya dito sa malayo kanina. Tumalikod na para umalis. Nang lumingon siya, naramdaman niya ang kakaibang pagbabago ng aura. Siya, hindi maiwasang tumalikod at tumingin sa harapan. Pagkaraan ng ilang sandali ay itinaas niya ang kanyang mga kamay bilang kapangyarihan mula sa kanyang mga palad. Ang kapangyarihan ay damaloy pasulong. Sabay-sabay na lumabas ang mga formations ni James. Sa sandaling nakita ni Zizzle ang mga porma sayon, nagbago ang kanyang ekspresyon habang siya nagtanong, bakit napakaraming porma sayon sa paligid ng Seoul Pagoda? Mabilis siyang umabant. Isang hakbang siya pasulong at lumitaw sa labas ng mga porma sayon. Kamakawe ang kanyang mga kamay, inatake niya ang mga porma sayon na may kapangyarihan sa kanyang mga palad. Boom! Isang pagsabog ang tumunog. Malakas si Zizzle, ngunit hindi niya kayang sirain ang mga porma sayon na ginawa ni James. Sa isang suntok, marunong si James sa formations. Kahit si Zizzle ang misteryosong tao sa paghahanap Doom Race, hindi niya maaaring sirain ang mga porma sayon na itinakda ni James. Kapag na-atake na ang mga porma sayon, naramdaman ni James ang mga pag-atake. Sa sandaling iyon, si James ay nasa pagbuo ng oras, na nakatuon sa pagsira sa pagbuo ng barrier ng cell. Nang maramdaman niya ang pag-atake sa kanyang mga porma sayon, nagbago ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos, nang malaman niyang si Zizzle pala ang nasa labas ng formations, natarante siya. Bakit siya? Sa lahat ng tao, bakit siya pa? Hindi ko alam kung hanggang kailan siya kayang pigilan ng mga porma sayon ko. Isa pa lang ang kailangan ko. Araw para sirain ang pagbuo ng Zelda at palayain si Thea. Ngayon, may pagdasal na lang ni James na hindi marunong si Zizzle sa mga porma sayon. At nakailangan niya ng oras upang basagin ang kanyang mga porma sayon. Kung hindi, mawawalan siya ng pagkakataong iligtas si Thea. Kung palalampasan niya ang pagkakataong ito, mahihirapan siyang iligtas si Thea. Sa pagbuo ng oras, inilipat niya ang kanyang mga kamay, at ilang mahiwagang inscription. Lumitaw ang mga sigil. Ang mga inscription ay lumipad mula sa pagbuo ng oras at ang kaluluwa. Pagoda bago pumasok sa mga pormasyong itinakda niya noon. Pagpapalakas sa kanila. Sa labas ng mga porma sayon, naramdaman ni Zizzle na lumakas ang mga porma sayon. At mas mahiwaga. Hindi niya maiwasang magulat. Gaano kawili-wili. Gusto kong malaman kung sino ang naglalaro sa paghahanap ng Doom Race. Lumitaw sa himpapawid ang katawan ni Zizzle habang nakataas ang kanyang mga kamay. Sa kanyang mga palad, hindi mabilang na mga inscription ang lumitaw. Ang lahat ng mga inscription ay nakarating sa mga porma sayon. Cast ni James. Gayunpaman, ang kanyang mga inscription ay nabigong masira ang mga porma sayon ni James. Mga sinaunang magic circle. Ito ay kawili-wili. Muli namang ikanaway ni Zizzle ang kanyang mga kamay, at isang malakas na kapangyarihan ang lumitaw. Dahil hindi niya masira ang mga porma sayon, maaari lamang siyang umatake ng malakas. Boom! Sa likod ng bundok ng paghahanap sa tuktok ng Doom Race, mayroong isang nakakatakot. Pagbabago-bago ng kapangyarihan. Naakit nito ang atensyon ng maraming powerhouses ng Doom Race. Sabay-sabay, maraming matatanda ang nagpakita. Nang makita nila na ito ay isang anino, ang mga matatanda ay nakatayo sa gilid ng walang sinasabi. Kahit ano, tahimik nilang pinagmamasdan ang anino. Ginawa ni Zizzle ang lahat para masira ang mga porma sayon. Umabot na ang kanyang kapangyarihan. Ang lawak ng pagyanig ng mga porma sayon. Gayunpaman, hindi niya ganap na sirain ang mga porma sayon. Samantala, patuloy na pinalakas ni James ang mga porma sayon. Sa isang iglap, ang
Ang mga Porma Scion ay naging mga unang antas na Porma Scion. Kahit pilit na umatake si Zizzle. 2/3. Sa kanila, hindi niya kayang sirain ang lahat ng ito. Miss Zizzle, anong nangyayari? Hindi napigilan ni Kamat na humakbang at magtanong. Anong ginagawa mo? Bumaba mula sa langit ang katawan ni Zizzle at panay ang paglapag sa lupa. Nakatayo sa lupa, itinuro ni Zizzle, ipasa ang mensahe. Lahat ng tao sa ang paghahanap ng Doom Race ay dapat na nasa buong alerto. Simulan ang bawat pagbuo ng hadlang. Ang paghahanap Doom Race. Ang bawat miyembro ng Doom Race ay kailangang pumasok sa pagbuo ng kaligtasan. Naglabas si Zizzle ng listahan ng mga order.